Hello, ako si Atong. At ako naman si Aram. May mga agam-agam ka ba sa usaping agham? Pag-usapan natin yan dito sa... Agam-agam with Atong and Aram. Sama-samang talakayan. Agham para sa pamayanan. Ang lamig ng tubig! Ang saya talaga sa dagat, ano? Sinabi mo pa. Aray! 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 Ano yun, Aram? Ano nangyari? Parang may bukol sa talampakan ko. Nung isang araw pa to eh. Pero ngayon hindi ko alam bakit sobrang sakit. Umahon nga muna tayo. Tingnan natin maigi yan. Patingin nga, Aram. Dali, bago tayo makita ni Nanay. Basta ipangako mo na wag mo akong isusumbong ha. Teka, mukhang malala na yung sugat mo eh. Naging pigsa na. Shhh! Baka marinig ka ni Nanay. Nayo, tingnan niyo tong si Aram. Huwag ka kasi maingay, Atong. Ang kulit-kulit. Atong, Aram, ano yung naririnig ko? Wala po, Nay. Si Atong po kasi. Aram, anong nangyari dyan sa talampakan mo? Bakit may pigsa? Nako, kayong dalawa, umahon na nga muna kayo dyan sa tubig. Ay, naku naman, Aram. Saan ka ba nagsususuot at nagkapigsa ka? Hindi ko po matandaan, Nay eh. Paano po kaya natin magagamot yan, Nay? Mukhang malala itong pigsa. Kailangan natin ng antibiotics dyan. Pero sa ngayon ay papahiran muna natin ng ointment. Alam nyo ba na ang bakterya na sanhi ng pigsa ay tinatawag na Staphylococcus aureus na isa sa mga escape pathogens? Ano po yung escape pathogens? Ang escape pathogens ay grupo ng mga bakterya na sanhi ng mga infections. Mahihirap silang puksain dahil karamihan sa kanila ay mga pinakamatitigas ang ulo laban sa mga antibiotics o antibacterial na mga gamot o kung tawagin ay multi-drug resistant isolates. Hindi na sila kayang puksain ng mga antibiotics na mabibili natin sa butika. Problema itong tinatawag na multi-drug resistance. Isa ito sa 3 nangungunang threat o banta sa global public health. At ito ay dahil sa sobra at hindi tamang paggamit ng antibiotics. Matigas ang ulo ng mga mikrobyo? Hindi na sila naaapektuhan ng antibiotic? Aba, parang si Aram lang. Hindi na affected sa sermon. Ikaw din, Atong. Huwag matigas ang ulo. Ayon sa pag-aaral, baka sa taong 2050, inaasahan na magkakaroon ng humigit kumulang na 10 milyon ang maaring mamatay dahil sa antibiotic resistance. Ha? Ha? Teka lang po, Nay. Ano nga po ba uli ang antibiotic resistance? Ang mga antibiotics ay mga gamot na ginagamit upang maagapan ng impeksyon tulad ng bakterya. Ang antibiotic resistance ay nangyayari kapag wala ng talabang gamot sa mga nasabing bakterya. Isang sanhi nito ay ang maling paggamit ng antibiotics. Minsan, hindi na tinutuloy ang paggamit ng antibiotics ng isang pasyente dahil wala nang pambili ng gamot o dahil sa feeling niya wala na siyang sakit. Yung hindi sinusunod ang payo ng doktor kung ilang araw dapat inumin ang antibiotic. Kaya dapat ay ang tamang paggamit ng antibiotics. Bukod nito, mainam din humanap ng mga alternatibong pagkukunan ng mga gamot na ito. Madali lang po ba maghanap ng mga pagkukunan ng antibiotics? Saan kaya tayo makakahanap? Alam nyo ba na sa dagat lang ay maaaring pagkunan ng tinatawag na actinobacteria? Natuklasan ng isang pag-aaral na ang actinobacteria ay pinanggagalingan ng antibiotic. Ang mga actinobacteria na ito ay nakita sa ilalim ng dagat.
malapit sa ilang mga isla ng Pilipinas. Ano yung actinobacteria, Nay? Ang actinobacteria ay isang grupo ng bakterya na pwedeng makagawa, makaproduce o mag-synthesize ng mga compounds na antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, anti-cancer at antifungal. Ang mga compounds na ito ay ang pinanggagalingan ng ginagawang antibiotics, gaya ng ointment na ito. Ang galing, di ba? Wow! Kung gano'n, napakahalaga pala ng actinobacteria sa pagpapabuti ng kalusugan nating lahat. Buti na lang at napapalibutan ng bansa natin ng karagatan kung saan ang buhangin sa ilalim ng dagat ay pwedeng pagkunan ng mga actinobacteria na ito. Tama ka dyan, Atong. Napakayaman nga ng bansa natin sa marine biodiversity. Nay, Atong, narinig ko rin ang mga lupa sa bakawan o mangrove soils ay pwede rin pagkunan ng mga actinobacteria gaya ng buhangin sa ilalim ng dagat o marine sediments. Napakahuhusay naman ng mga anak ko. Mabuti na naiintindihan niyo ang kahalagahan ng mga ito. Ngunit ang pinakamainam na paraan para mapakita natin ang pagpapahalaga sa mga actinobacteria ay ang pag-aalaga ng kanilang mga natural habitat, ang mga bakawan at ang ating mga karagatan kung saan makukuha ang mga actinobacteria. Ayon sa isang pag-aaral ng National Research Council of the Philippines, nakakuha sila ng actinobacteria compounds galing sa mga marine o seafloor sediments sa isla ng Leyte, Misamis Oriental, Batanes, Camarines Norte, Surigao del Norte at Davao. Bukod dito, nakakita rin sila sa dalawang bahura o reef sa Pilipinas katulad ng Apo Reef sa Mindoro at sa Tubataha Reef sa Palawan. Naku! Kailangan talagang pinipreserve natin ang mga ganitong environments. Ano, Arab? Tama, Atong. Ang marine sediments at mangrove soils ay tinatawag na rare environments. Nakakalungkot naman isipin na nasisira natin ang mga ito kung saan pwede manggaling ang mga mikrobyo na gagawing mga gamot, lalo na mga antibiotics na panlaban sa mga sakit na hindi tumatalab sa ordinaryong gamot. Naku, nakakatakot isipin kung dumating ang panahon na hindi natatalab ang mga antibiotics natin ngayon. Sa tingin ko'y hanggat naaalagaan natin ng tama ang ating marine and mangrove biodiversity sa kanya-kanya nating paraan, wala tayong dapat ipangamba. Gaya ng hindi pagtapon ng mga basura sa bakawan at karagatan para hindi masira ang sources of actinobacteria. Hay, oo nga. Sana naman ay malayo sa pollution nito. Nakakapagtaka kung ano pa maaari nating matuklasan sa lupa sa bakawan at sa ilalim ng karagatan. Sino bang mag-aakala na ang gamot ng sakit natin, lalo na yung mga anti-drug resistant, ay galing sa lupa? Amazing! Kayo talagang dalawa, masyado na naman kayong nagiging excited. Sa ngayon, ang kailangan niyo munang gawin ay pagalingin itong pigsa ni Aram. Oo nga, Aram. Baka sa sobrang dalas ng pagkakaroon mo ng pigsa ay maubos man supply ng antibiotic ointment sa buong mundo. O di kaya ay di na effective ang antibiotic sa mga drugstore para pagalingin niyang pigsa mo. Grabe ka naman, Atong. Kapag ikaw talaga nagkapigsa rin, ha?